Ang ganda ng mundo natin, puno ng kayamanan. Pero may mga panganib din, kaya dapat handa tayo. Ang tawag natin dito, natural na kalamidad. Hindi natin kontrolado ang bagyo, lindol, baha at pagputok ng bulkan. Parang galit ng kalikasan, di ba? Iba-iba ang dahilan ng mga ito. Minsan sobrang init ng araw, minsan naman gumagalaw ang lupa o nag-iiba ang klima. Kaya dapat alam natin kung paano ito haharapin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Kapag naiintindihan natin ang mga kalamidad, mas tumitibay ang ating komunidad at mas kaunti ang pinsala. Tandaan, kaalaman ay kapangyarihan at kahandaan ay kaligtasan. Kilala natin ang bagyo. Isa ito sa mga pinakamatinding kalamidad na naranasan natin. Ang bagyo ay isang natural na kalamidad na nagdudulot ng matinding pinsala sa ating kapaligiran at komunidad. Sa bawat pagdaan ng bagyo, maraming buhay ang nalalagay sa panganib at maraming ari-arian ang nasisira. Nabubuo ito sa dagat kung saan nagtatagpo ang mainit na tubig at malamig na hangin. Ang prosesong ito ay nagdudulot ng pag-ikot ng hangin na lumalakas habang ito ay lumalapit sa lupa. Ang init ng tubig sa dagat ang nagbibigay ng enerhiya sa bagyo, kaya't mas malalakas ang mga bagyo sa mga lugar na may mainit na karagatan. Dito nabuo ang malakas na hangin at ulan. Ang mga hangin na ito ay nagdudulot ng malalakas na pag-ulan na nagiging sanhi ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang ulan ay maaring magtagal ng ilang araw na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga komunidad. Dito sa Pilipinas, mayroon tayong habagat at amihan. Ang dalawang hanging ito ay may malaking epekto sa ating klima at panahon. Ang habagat at amihan ay nagdadala ng iba't ibang uri ng panahon sa ating bansa, mula sa tag-init hanggang sa tag-ulan. Ang habagat galing sa kanluran. Ito ay nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin mula sa karagatan na nagdudulot ng malalakas na pagulan at bagyo sa ating bansa. Ang habagat ay karaniwang nararanasan mula Hunyo hanggang Oktubre. Ang amihan naman sa silangan. Ito ay nagdadala ng malamig at tuyong hangin mula sa hilagang silangan na nagdudulot ng malamig na panahon at mas kaunting pag-ulan. Ang amihan ay karaniwang nararanasan mula Nobyembre hanggang Pebrero. Ang mga hanging ito minsan nagiging malalakas na bagyo. Nagbabaha, nagpaguho ng lupa. Hindi biro ang bagyo. Ang mga bagyo ay nagdudulot ng matinding pinsala sa ating mga tahanan, kabuhayan at kalikasan. Kailangan nating maging handa at alerto sa tuwing may paparating na bagyo. Ang lakas ng hangin, kaya nitong magpatumba ng puno at poste ng kuryente. Ang mga malalakas na hangin ay nagdudulot ng pagkasira ng mga infrastruktura at pagkawala ng kuryente na nagiging sanhi ng matinding abala sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ulan naman, nagpapasira ng bahay at pananim. Ang matinding pag-ulan ay nagdudulot ng pagbaha na sumisira sa mga tahanan at kabuhayan ng mga tao. Ang mga pananim ay nasisira rin na nagdudulot ng kakulangan sa pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Kaya dapat laging alerto at handa. Mahalaga ang pagiging handa sa tuwing may paparating na bagyo. Ang paghahanda ay maaring magligtas ng buhay at magpababa ng pinsala sa ating mga ari-arian. Makinig sa radyo o manood ng TV para sa balita. Ang mga balita at babala mula sa mga awtoridad ay alaga upang pangmalaman natin ang kalagayan ng panahon at kung ano ang dapat gawin upang maging ligtas. Mag-stock ng pagkain, tubig at gamit. Ang pagkakaroon ng sapat na supply ng pagkain, tubig at mga gamit ay mahalaga upang makaraos sa panahon ng kalamidad. Siguraduhin may sapat na supply para sa buong pamilya. Tandaan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa pagiging handa. Ang pagkakaroon ng plano at paghahanda ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng ating pamilya sa panahon ng bagyo. Maging handa, maging ligtas. Biglaan at mabilis ang lindol, parang galit ang lupa. Diba? Sanhito ng paggalaw ng mga tectonic plates sa ilalim. Kapag nagkiskisa ng mga ito, lumilikha ito ng enerhiya na nagiging lindol. Ang Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin madalas dito ang lindol at pagputok ng bulkan. Kaya dapat alam natin ang gagawin. Kapag lumindol, protektahan ang ulo at katawan, maghanap ng matibay na lugar at mag-duck, cover and hold. Kung nasa loob ng gusali, lumayo sa mga bintana at salamin. Kung nasa labas naman, lumayo sa mga poste ng kuryente at puno. Malaki ang pinsala ng lindol. Maaring masira ang mga bahay at gusali at maari ring magdulot ng tsunami, kaya dapat handa tayo sa lahat ng oras. Section 4, Baha, pagsubok ng tubig, pagsubok sa katatagan. Ang baha ay isa sa mga pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ating komunidad, lalo na sa panahon ng tagulan.
karaniwan na sa atin ang baha. Sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, tila ba nagiging bahagi na ng ating buhay ang pagharap sa mga pagbaha. Ito yung pagtaas ng tubig sa lupa dahil sa walang tigil na ulan. Ang walang humpay na pag-ulan ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga kalsada at kabahayan. Ang mga mabababang lugar ang unang-una nitong binabaha. Ang mga lugar na ito ay madalas na nagiging sentro ng pinsala dahil sa kanilang mababang lokasyon. Umaapaw ang ilog at kanal dahil sa dami ng ulan. Ang mga ilog at kanal na dati tahimik ay nagiging mapanganib na daluyan ng tubig. Lalo pang lumalala kapag barado ang mga daluyan ng tubig. Ang mga baradong kanal at drainage system ay nagiging sanhi ng mas matinding pagbaha. Alam nyo ba, isa sa dahilan ng baha ay ang pagtatapon ng basura sa ilog at kanal. Malaking perwisyo ang baha. Ang ating kapabayaan sa pagtatapon ng basura ay nagdudulot ng mas malaking problema. Bukod sa sira ang mga gamit, nagkakasakit pa ang mga tao. Ang mga gamit sa bahay ay nasisira at ang kalusugan ng bawat isa ay nalalagay sa panganib. Ang tubig baha kasi may halong dumi ng tao at hayop. Ang kontaminadong tubig ay nagiging sanhi ng iba't ibang sakit. Kaya pwedeng magkasakit sa balat, leptospirosis at iba pa. Ang mga sakit na ito ay maaring magdulot ng seryosong komplikasyon sa kalusugan. Kaya dapat handa rin tayo sa baha. Ang kahandaan ay susi upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Ilagay ang mahahalagang gamit sa mataas na lugar. Huwag maglakad sa tubig baha. Ang pag-iingat ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, makinig sa mga autoridad. Ang kanilang mga babala at paalala ay makakatulong upang tayo ay maging handa at ligtas sa panahon ng kalamidad. Ang pakikinig at pagsunod sa mga tagubilin ay maaring magligtas ng buhay. Sa panahon ng baha, mahalaga rin ang pagtutulungan. Ang pagkakaisa ng komunidad ay nagiging sandigan sa pagharap sa mga pagsubok. Ang mga voluntaryo at mga emergency responders ay nagiging bayani sa mga ganitong pagkakataon. Ang kanilang sakripisyo at dedikasyon ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nasalanta. Pagkatapos ng baha, ang muling pagbangon ay isang malaking hamon. Ngunit sa tulong ng bawat isa, muling bumabangon ang komunidad. Ang pagsusumikap at pagtutulungan ay nagiging susi sa muling pagbangon. Mahalaga rin ang edukasyon at kaalaman sa pag-iwas sa baha. Ang mga programa at seminar tungkol sa kahandaan sa sakuna ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa komunidad. Ang mga bata ay dapat ding turuan tungkol sa kaligtasan sa panahon ng baha. Ang mga paaralan ay may mahalagang papel sa pagtuturo ng tamang hakbang sa panahon ng sakuna. Ang pagtatanim ng puno at pangangalaga sa kalikasan ay isa ring mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagbaha. Ang kalikasan ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakuna. Ang pamahalaan ay may malaking papel din sa pag-iwas sa baha. Ang mga proyekto at infrastruktura na naglayong kontrolin ng pagbaha ay mahalaga upang mapanatiling ligtas ang komunidad. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang ating katatagan at pag-asa ay nananatili. Ang bawat pagsubok ay nagiging pagkakataon upang tayo ay magkaisa at magtulungan. Ang ating katatagan ay susi sa pagharap sa anumang hamon. Section 5, pagputok ng bulkan, apoy at asupre, tagpuan ng takot at gandang dala ng kalikasan. Ang mga bulkan ay isa sa mga pinakakamanghamanghang likha ng kalikasan, ngunit sila rin ay nagdadala ng takot at panganib. Maraming magagandang bulkan sa Pilipinas. Ang mga ito ay nagbibigay ng kahangahangang tanawin at nagiging atraksyon para sa mga turista. Ang Bulkang Mayon, na kilala sa kanyang perpektong hugis, ay isa sa mga pinakakilalang bulkan sa bansa. Pero alam nyo ba, delikado rin ang mga ito. Ang mga bulkan ay maaring magdulot ng malawakang pinsala at panganib sa mga tao at kalikasan. Ang pagputok ng bulkan ay ang pagsabog ng mainit na bato, abo at usok mula sa bungangan nito. Ang mga pagsabog na ito ay maaring magdulot ng malawakang pinsala sa mga komunidad na malapit dito. Nangyayari ito dahil sa paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa. Ang magma ay isang mainit na likido na nagmumula sa ilalim ng crust ng mundo. Kapag tumaas ang pressure sa loob, sasabog ito at maglalabas ng lava, abo at bato. Ang pressure na ito ay nagmumula sa pag-ipon ng gas at magma sa loob ng bulkan. Delikadong-delikado ang pagputok ng bulkan. Ang mga pagsabog na ito ay maaring magdulot ng malawakang pagkawasak at panganib sa buhay ng tao. Ang lava nakakasunog ng bahay at pananim. Ang mainit na lava ay maaring umabot sa temperatura na higit sa 1,000 degrees Celsius na nagiging sanhi ng sunog at pagkawasak. Ang abo naman nakakasama sa kalusugan, lalo na sa baga.
Ang maliliit na partikulo ng abo ay maaring pumasok sa ating respiratory system at magdulot ng mga problema sa paghinga. Ang mud flow o lahar, nakakasira rin ng mga bahay at kalsada. Ang lahar ay isang halo ng abo, bato at tubig na bumababa mula sa bulkan at nagdudulot ng malawakang pinsala. Kung malapit ka sa bulkan, dapat alam mo ang gagawin kung sakaling pumutok ito. Mahalaga ang pagiging handa at pagkakaroon ng plano sa paglikas. Mag-stock ng pagkain, tubig at iba pang kailangan. Siguraduhing may sapat na supply para sa ilang araw na maaring hindi ka makalabas ng bahay. Magsuot ng mask para hindi makalanghap ng abo. Ang pagsusuot ng mask ay makakatulong upang maprotektahan ang iyong kalusugan mula sa mapanganib na abo. At higit sa lahat, sumunod sa mga tagubilin ng mga awtoridad. Ang mga awtoridad ay may mga plano at hakbang na dapat sundin upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Ang pagsunod sa kanilang mga tagubilin ay makakatulong upang maiwasan ang mas malaking pinsala at panganib.